Good afternoon, grade 5. So get your book in Bigis ng Lahi and open your book on page 66. So our lesson for today is all about mga teorya ng pinagmulan ng lahing Pilipino. So isa-isahin natin yung mga pinaniniwalaan na mga teorya na dito tayo nanggaling, ang ating lahi. So, batay sa mga pananaliksik na isinagawa ng mga arkeologo at antropologo. So when we say arkeologo, ito yung tawag sa mga taong nagsasagawa ng mga pag-aaral or nag-study sa mga kagamitan, at iba pang material na bagay na kaugnay sa anumang kalinangan noong panahon hindi pa nakatala ang kasaysayan. So, sila yung nagsastudy tungkol sa mga bagay na nakukuha nila. Then, dito nila binigyan ng base kung saan tayo nanggaling. So, ginagawa din ito ng mga antropologo. Sila yung mga scientists or dalubhasa sa agham na pinagmulan at pag-unlad at pagkakaiba at kaunlaran, paniniwala at pamumuhay sa sangkatauhan, yung antropologo. So, isa-isahin natin yung mga teorya na sinastudy or ginastudy sa mga arkeologo at antropologo. So, una rito, yung tinatawag na teorya ng wave migration o pandarayuhan. So, ito ay tinatawag na teoryang migration na binubuo ni Henry Otley Beyer. So, si Henry Otley Beyer ang bumuo ng teoryang wave migration o pandarayuhan. So, si Henry Otley Beyer ay isang antropologong Amerikano, is a scientist, American scientist. At si Jaime de Vera, isang Pilipinong mananaliksik ng kasaysayan, researcher about history, si Jaime C. de Vera. So, silang dalawa. So, ayon sa social scientist na si Beyer, so, ang Pilipino ay nagmula sa iba't ibang pangkat mula sa Timog Silangang Asya. So, we Filipinos came from the group of Timog Silangang Asya, wherein the Philippines is belong to Timog Silangang Asya ng Pilipinas, ng bansa ng kontinenteng Asya, right? So we belong to Timog Silangang Asya, at Henry Otley Beyer believed that we came from the group of Timog Silangang Asya. So, nakarating sila sa Pilipinas daw sa pamamagitan ng pagbagtas ng lupang tulay. So, nagbaklay daw ang mga Timog Silangang Asya sa Pilipinas using the lupang tulay. Bawat pangkat ay may kakaiba at natatanging kultura at tradisyon. So, ayon kay Beyer, may 3 pangkat na magkasunod-sunod na dumating sa Pilipinas. So, according to Henry Otley Beyer, there are 3 groups that came in the Philippines. Magkasunod-sunod. So, ito yung 3 pangkat. Una is yung Dome men o mga taong kuweba. Yung mga taong nakatira sa kuweba. Ikalawa is yung mga Aita or Nigrito. Ikatlo ay yung mga Malay. So, sinasabi na yung mga Malay ang may pinakamaunlad na pamumuhay at teknolohiya. So, mas makabago ang mga kagamitan ng mga Malay kaysa sa mga naunang pangkat. So, the experience progressive na way of living yung mga Malay rather than Aita or Nigrito or mga taong kuweba. So, that's the theory of wave migration o pandarayuhan. May 3 pangkat na magkasunod-sunod na dumating sa Pilipinas. Ito yung taong kuweba,
ay tao ni Krito o Malay at Malay. So let's go to the ikalawang teorya. Ito ay tinatawag na teorya ng evolusyon. So, si Felipe Jocano or Felipe Landa Jocano, isang kilalang Pilipinong antropologo. Is a Filipino anthropologist rather. So, hindi siya sumang-ayon sa teorya ng migration. So, nag-disagree siya sa teorya ng migration. Sa halip, naniniwala si Jocano na we are came from the theory of evolution. So, ang evolusyon ay pagbabago anyo mula sa sinaunang anyo. So, it's the changes of physical thing of a certain tao. Like, what's on the picture? Where it came from a monkey, and then it formed a human being. So, teoryang ito, ang mga tao sa Timog Silangang Asya ay nagmula sa mahabang proseso ng evolusyon at pandarayuhan. So, ayon sa pananaliksik ni Jocano, ang mga unang tao sa Timog Silangang Asya ay nagmula sa isang uri ng unang tao na tinatawag na Homo erectus. So, we came from the sinaunang tao na tinatawag nila na Homo erectus. Ito yung taong may kakayahang tumayo ng tuwid. So you look at page 67 on your book, you can see there the Homo erectus. Ito. This is Homo erectus. So ito yung taong may kakayahang tumayo ng tuwid. So, ang Homo erectus ay, ito ang ipinalalagay na ninuno ng mga makabagong tao. It's our ancestors, yung mga Homo erectus, mga ninuno natin. Nabuhay sila sa pangangaso. So, they are survive. The way of living is hunting. And, gumamit sila ng mga uri-uri ng mga sinaunang kagamitan. Naninirahan sila ng napakatagal sa Timog Silangang Asya daw. Tapos tinatayang na rin sila sa Pilipinas ng may 400,000 years na ang nakaraan. So kabilang dito yung kabilang sa Homo erectus na mga tao is yung taong Java at taong Peking. So this is kabilang lang siya ng Homo erectus, kaubanan. So, that's the theory ng evolution. We came from the sinaunang tao na tinatawag nilang Homo erectus. So, let's go to ang mga taong Cagayan ng Lambak ng Cagayan. So sa pamamagitan na nahukay na labi, sinasabing may mga taong Cagayan na tumira sa Pilipinas bago ang unang tao. So, yung mga sinasabi ng iba, there's mga tao daw sa kuweba ng Cagayan. So, they believe that sila yung mga sinaunang tao. Ayon ito sa pag-aaral ni Dr. Jesus Peralta at Robert B. Fox. It's their studies. Isang kilalang antropologo na nanaliksik tungkol sa pinagmulan ng lahing Pilipino. So, ang paniniwalang ito ay dahil sa mga kasangkapang bato na sinasabing ginamit sa pangangaso. May mga nahukay din silang mga labi ng hayop. They dig different kinds of animals like rhinoceros, higanting pagong, elepante, at iba pang hayop, which is the same lang sa mga nahukay sa maraming puok sa Timog Silangang Asya. So, nangangalhugang
500,000 years na nakaraan na may sinaunang Pilipino na nanirahan sa Pilipinas. At ito yung mga taong Cagayan na nasa lambak ng Cagayan. So, noong 2007, natagpuan ni Dr. Arman Mijares ang isang bahagi ng buto ng paa ng tao sa yungib ng Callao sa Pinablanca, Cagayan, na daw nakita na bone feet sa yungib ng Callao Cave sa Pinablanca, Cagayan. So, yung mga tinatawag nila itong taong Callao. Kasi, si Callao, doon nila nakita sa kuweba ng Callao. So, tinatawag siya ng taong Callao. Sinasabing nabuhay daw yung mga taong Callao noong 67,000 taon na ang nakalipas. So, ito ay mahalagang tuklas na nakapapatutunay na may mga tao sa Pilipinas daw ng mga panahon na iyon. So, pinaniwala ang mas matanda pa ito sa taong Tabon. So, they believe that pinaka-old na gini siya sa taong Tabon, which is the mga unang sinaunang tao sa Pilipinas, yung mga taong Tabon. Ba sila yung mga yung mga nasa kuweba, mga taong Tabon. So, let's go to taong Tabon. Mga taong Tabon, ano naman yung mga taong Tabon? So, yung mga taong Tabon, ito ay natuklasan ni Dr. Robert B. Fox noong 1962. So, ang bahagi ng bungo at panga ng pinanawang ulang tao sa Pilipinas, so naniniwala siya na ang maunang tao sa Pilipinas ay dayuhan dito sa panahong Paleolithic, kumigit kumulang 500,000 years nang nakaraan. So, ang mga nakuhang labi ng taong Tabon mula sa kuweba ng Tabon sa Palawan ang napapatunay na may tao sa Pilipinas higit kumulang 22,000 years na ang nakalipas. So, they believe that yung taong Tabon, yung mga naunang Pilipino. Ito yung mga naunang Pilipino. Ang mga taong Tabon. Yung kanina, yung taong Callao, is sinasabi ng theoria or yung mga taong nasa Cagayan ng taong Cagayan, so they believe na merong mas nauna daw. Pero according to yung mga taong Tabon, they believe na yung mga taong Tabon yung pinakauna. Diba nakakalito? So, sinasabing may mga pagkakahawig yung mga taong Tabon sa mga taong Java, taong Peking. So, the same lang gihapon sa teorya ng evolusyon. Yung mga taong Tabon, it's kalahi lang yung mga Homo erectus or yung mga taong Java at taong Peking. Parihara sila. So, pangangaso din at pangunguha ng halaman sa kagumatan ang kanilang pinagkakakita, way of living, yung source of, para makakain sila. Ito yung kanilang hanap buhay. So, let's go through theory ng Austronesian migration naman. Ito yung katong theory tungkol sa pinagmula ng lahing Pilipino. So, according ni Wilhelm G. Solheim II, ang mga ninuno ng mga taga-Timog Silangang Asya ay pinaniwala ang may Austronesian. Ayon sa teorya ni Wilhelm, isang Amerikanong antropologo, nagmula sa hilagang silangan ng Mindanao at Indonesia, mga Austronesian. So, yung mga Austronesian is came from Mindanao and Indonesia. So, pinaniniwala ang kumalat sila sa ibang bahagi ng archipelago at umabot hanggang Taiwan. Sila mga taong mandaragat na nakarating sa iba't ibang kabilang na ang Pilipinas. So, sila yung mga mandaragat daw, mga settlers who came to different countries including Philippines. So, naniniwala si Solheim na mandaragat ang mga Austronesians. So, he believed that they are taong mandaragat, settlers. So, batay sa natagpuang bato at makagamitang yari sa Kabibi.
So, kanang merong nahukay na mga bato at mga kagamitang yari sa kabibe. So, they believe that sellers yung mga taong Austronesian. So, according naman to Peter Bellwood, ang mga taong Austronesian ay nagmula sa Timog China at Taiwan, Tito, Mindanao at Indonesia, ni Wilhelm. Si Peter nagmula sa Timog China at Taiwan daw. So, let's go to uri ng pamumuhay ng mga unang Pilipino sa iba't ibang panahon. So, let's go to panahong Paleolithic. When we say panahong Paleolithic, it means that ito yung mga taong tabon at namuhay sa panahon ng Paleolithic. So, may humigit kumulang 500,000 years nang nakaraan. Ang mga tao sa panahong ito ay nangangaso at nangunguha ng mga halaman sa kagubatan. So, palipat-lipat sila ng tirahan to hunt different kinds of animals. Pag wala na sa ibang lugar, mubalhin na sad sila because hunting ang kanilang hanap buhay. Gumamit sila ng mga kagamitang yari sa bato. So, ang mga Negrito na pinaniwalang isa sa mga pangkat ng mga unang taong nanirahan sa Pilipinas ay namuhay rin sa panahong ito. So, yung mga Negrito o Aitas they are also live in this panahong Paleolithic. Okay. So, nabuhay sila again sa nangangaso at nangunguha ng mga halaman sa kagubatan. That's their hanap buhay. Let's go to panahong Neolithic. So, Neolithic, it's merong improvement. Mag-aalaga ng mga hayop at magtanim ng mga halaman. So, natuto sila. Kabalo na sila mag-atiman og hayop. Noon, hunting. Ngayon, nag-aalaga sila at nagtatanim. So, pinaniwalaan na mahilig pa rin ang mga taong magpapalipat-lipat. So, balhin-balhin gyapon sila. Pangangaso at pangunguha ng halaman din ang kanilang hanap buhay. Pero natuto silang gumawa ng itak. They know how to make kanilang mga kagamitan made of bato. Ginagawa nilang itak. Gumamit ng asarol, which is made of matatalim na tipak ng bato, shell, at mga higanting kabibe. So, they know how to make itak tsaka asarol. That's panahong Neolithic. Let's go to panahong metal. Panahong metal is gumagamit sila ng mga kagamitang yari sa ginto, pilak, at tanso. By the word metal. So, they are using things made of gold, silver, and copper. So, ang mga tao ay nagtatag ng pamayanang malapit sa yung tubig. And then, pangingisda at panguha ng mga kabibi ang kanilang hanap buhay. They know how to go fishing and pangunguha ng mga kabibi or shell. That's panahong metal. And the last is panahon ng kalakalan. Ito yung dumating ang mga Arabi na mga mangangalakal at mga Chino naman, which is nakipagkalakalan sila sa mga sinaunang Pilipino. So, ang mga dalang mga porsilanan ng mga Arabi at Chino is ipinagpalit or barter nila sa mga kalakal na gawa sa bato at lokal na palayok. So, ilang gi-barter yung mga porselana sa mga Pilipino, which is yung mga gamit na mga Pilipino is made of stones and mga palayok. So, that's panahon ng kalakalan. So, that's the different generation or different panahon noong panahon ng mga Pilipino. Yung mga pamumuhay ng mga unang Pilipino sa iba't ibang panahon. So now, answer page 72, letter A, and letter B, and also page 73, letter C. So that's all for today. Thank you for watching. I hope you learn a lot. Great time. Bye-bye.